tithes and offering. Amen. So, ito yung time na tahimik yung ibang tao, yung iba lumalabas, yung iba nagsi-CR. Amen. Bagkus kapatid, kailangan dapat natin to na i-act natin, no? As a worship sa ating Panginoon na huwag natin kaligtaan dahil isa ito sa layunin ng ating Panginoon. Amen. Isa sa nagbibigay ng pundasyon, no? Nagbibigay ng pundasyon para mas mapalaganap, mas lalaki pa ang iglesia na ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, in the title of pagbabalik in return, no? Ano yung ibalik natin para sa Diyos? Amen. So, isa sa mga paborito nating naririnig, no? Background music pag tayo ay nagbibigay na. Amen. In the book of Luke, chapter 6, verse 38, at sinabi, amen, give and it shall be given to you. Diba? Ito yung kanta. No? Good measure, pressed down and shake it together and running over. Shall men give into your bosom, for with the same measure that ye made with all, it shall be measured to you again. Amen? So, this is the teaching in the book that it centers around the principle of generosity. Yung mapagbigay natin, no? Sa sentro sa ating buhay. And it's reciprocal nature. Yung ating, no, isang kapalit, no? Kapalit sa atin yung ating binigay para sa ating Diyos, sa ating mga offering or ating mga tithes. Amen? So, Jesus states that yung mapagbigay natin, it will be given to a good measure. No? May panukat. Amen? So, paalala sa ating Panginoon, kung ano yung mga ibinigay natin with all our heart or yung mga the best natin, yun ay isa sa mga batayan na may panukat, may ibalik. Amen? So, ito ngayon, no? Mga example, ano mo yung panukat? Bakit tayo nagbibigay? Amen? Unang-una, the command to give. Siyempre, no, ino-obey natin yung command kasi pagbibigay Amen? Ito yung pagtuturo sa atin na ating Panginoong Jesucristo in our tithes. Amen? So, the command begins with the direct call to give. Siyempre, tinawag din tayo para magbigay. Hindi na tinawag tayo, upo at makinig, tapos na. Hindi po kapatid. Amen? This giving isn't limited to material possession, but encompasses acts of kindness, forgiveness, mercy, and compassion. Kasi pumapaligid sa atin, ito yung sumasaklaw sa atin. Amen? Na dapat meron tayong possession na yung pagiging kindness, no? Mabait. Amen? Forgiveness. Dapat meron tayong forgiveness sa bawat isa. Amen? At yung mercy, meron din tayong awa. Kawaan din natin ating iglesia, no, na hantong na lamang sa ganito, di ba? Ina-upgrade natin Meron tayong pinupuno o mga gawain. Amen? So, pangalawa, the promise of reciprocity. Ano po yun? Yung pagbabalik o may katumbas sa mga binigay natin. Kasi pinangakuan tayo ng ating Panginoon Di ba? Tinest niya tayo sa Book of Malakay, chapter 3, verse 10, di ba? So, merong ibalik sa iyo. Yung floodgates of heaven na uulan ng pagpapala. Amen? So, yun yung mga promise ng ating Panginoon na dapat natin, no? Pinanghawakan. Amen? So, Jesus assures that giving will result in receiving. So, nangako siya na marireceive mo yung pagpapala na yun. Amen? However, it's not a simple one-to-one exchange. So, pag the way na ang Panginoon nagpa-promise, so may kaakibat na gawa. It's a one-to-one exchange. So, meron dapat tayo na maibigay para meron ding ibalik sa atin. So, nagdedepende pa rin sa atin, sa ating bawat puso, kapatid. Yung promise na reciprocity. Pangatlo, siyempre, merong abundant in return. Amen? Meron siyang abundant in return. Amen? The description of measures being good, pressed down, shake it together, and running over emphasize that
the return will be plentiful and exceed what was initially given. Kapatid, will be measured sa binigay mo. So, kung ano yung itinanim natin, yun din ang yung aanihin. Walang ibang mag-aani sa yung ininvest, sa yung tithes and offering, kapatid. Amen? Kaya, kung sagana ka sa pagbibigay, sagana ka sa anumang mga activities na ating Panginoon, amen, sa kanyang iglesia, yun din ang panukat para magiging sagana ka. Amen? So now, this illustrates a generous and abundant blessing to you. Hindi lamang mag-illustrate sa ating Panginoon, kundi sa buhay mo. Baka makitaan ka sa iyong kapatid na ikaw ay mapagbigay, kaya abundant ka, yun din ang susundin ng ibang kapatiran. Amen? So lastly, the principle of measurement. Kasi nabanggit dun measurement. Di ba? This is the final part of the verse highlight, a crucial principle. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung ano yung panukat na ginamit, yun din ang isusukat sa iyo. Amen? Kung maliit ang yung binigay, so ano yung balik? Maliit din. Di ba? So kung tayo nagbibigay ng the best, amen, yung para sa Diyos talaga, ibabalik din yung the best at para sa iyo. Kaya, makitaan tayo na kung minsan nanalangin tayo, mayroong mga hadlang, matagal yung answered prayer, amen, yung iba, di ba, nabibless sila, na talagang sobra-sobra yung balik. Kasi bakit? Doon pa lamang, nasusukat sa pagbibigay. Amen? Dapat, this suggested that the way we give generously or sparingly with a good attitude or grudgingly, amen, will influence the measure in which we receive. So, nagbibigay ng impluensya kung gaano ka mapagbigay, kung gaano ka magbigay. Amen? So, ganun din yung impluensya ng pagsusukat ng pagbalik sa iyo. Kung ano yung marireceive mo. So, amen? So, nakabatay lahat sa iyo, kapatid. Amen? Lalo na pag taos puso ka nagbibigay, hindi ka nagbibilang. Amen? Lahat ay para sa Diyos, lahat ay nakaka-glorify sa ating Panginoon. Amen? Kapatid, kahit hindi mo expectin, kahit hindi ka mag-expect, meron at merong babalik sa iyo. Amen? So, this is the essence. Ito yung nagtuturo sa atin in the book of Luke chapter 6 verse 38 na generosity is the fundamental characteristic of a follower of Jesus Christ. So, nakikitaan na ikaw ay tagasunod nating Panginoon sa pamagitan na yung pagbibigay. Giving is a various form, set a principle of receiving in motion. Amen? So, kaakibat na ito. Isa na sa flow sa buhay mo. Amen? Na merong giver sa puso mo. And the return on our generosity is often far greater than what we initially give. So, hindi na lamang in-expect natin kung ano yung ginigive natin. Because ito na yung way na makapag-influence tayo sa iba. And lastly, the way we give is the matter of abundance sa buhay natin. Amen? So, hindi lamang na mayaman ka, doon na nagmamatter. It's about the matter of influence. Kung ano yung gusto mo na makuha sa buhay mo yung iba. Amen? O nagsisimula sa iyo. Kasi lahat ng ito, amen, ay kumbaga nagsasanga-sanga. Amen? Kung mayroong bunga, maganda yung pinagmulan ng sanga o yung puno. Amen? So, maraming salamat dahil patuloy tayo na pinagbibigyan na ating Panginoon. Hindi maramit na atong Diyos at kaya pinagkaloob niya sa atin ito. Amen? Patuloy lang tayo na magbigay. Amen? At kung minsan, wag na natin sukatin ating ibigay natin yung para sa Lord. Amen? Kaya, minsan, nagme-measure pa tayo, wag na kapatid. Amen?
Kasi nag-expect tayo doon. So, ginagawa natin, ano nang tawag doon na nagninegosyo na tayo. Amen? Hindi na po yung blessing. Amen? So, now, we need to give cheerfully sa bawat isa. Amen? At tayo po sumuporta. No? Suportahan po natin ating bawat iglesia. At in-encourage ko po sa nasa online. Kapatid, huwag natin kalimutan yung para sa Diyos. Kasi bakit? Binigay ka ng gift of life. No? Kalakasan sa bawat umaga. Amen? Yung hininga, kapatid, libre yung binigay sa atin ng Diyos. Yung sa Kanya lamang ay ibalik mo yung narapat para sa Kanya. So, to God be the glory. Maraming salamat. God bless people of God.